Bukas po sa ating himnal number 19. Meron din po dito sa screen. Pag-iingat, papunta po dito sa inyo mission. Nag-ibay niyo po kami sa aming pag-aaral, sa naming mapakinggan po namin, intindihan, mission puso po namin ng mga salita niyo. Ingatan niyo po mga kapatid po namin, mga kapatid, attendee na papunta pa lamang po. Pero po hindi namin sa Panginoon Jesus. Sige po, mga kapatid namin tayo. Mabangas po tayo sa Hymnal 48, I am resolved. Wala ka dito pa sa 48. Sige po. Short na natin. Ano na po, verse 1, verse 3, tsaka verse 5 na po. Things that are higher, things
Busigolante po. Walang di. Ano po, magsisimula tayo ng bagong lesson natin. Pero patungkol pa rin po ito sa doctrine of Christ. Last week, sino po nakakaalala ng lesson natin? Naran natin lahat ng application patungkol sa person ng ating Panginoong Jesucristo at kung paano ito nag-relate sa atin bilang mga tao. Actually, yung i-discuss natin ngayon, medyo review na lang to dahil alam ko na ituro ko to sa inyo. Bago nung time na biglaan ako yung nag-Sunday school sa Samson, aaralin natin yung work ng ating Panginoong Jesucristo. Kung maaalala nyo, gumawa tayo noon ng timeline patungkol sa work ng ating Panginoong Jesucristo. Una, sinabi natin na kung saan meron tayong tinatawag na timeline. Ito yung creation, kung hindi ako nagkakamali. At bago creation, yun yung tinatawag namin eternity past. Pagkatapos ng creation ng Old Testament, nagkaroon tayo ng maaalala nyo, yung ating Panginoong Jesucristo na kung saan pinanganak siya. Nandito yung incarnation. And during this time, hanggang bago siya mamatay sa krus, yung death and resurrection. Pagkatapos yan, magkakaroon tayo ng second coming. Pagkatapos ng second coming, magkakaroon tayo lang ng inaral natin sa Revelations. At pagkatapos yan, magkakaroon tayo ng eternity future. Habang inaaral natin ito, dahil review na lamang ito nung itinuro ko noon sa Samson, kailangan na i-plot out ninyo sa umagang ito lahat ng naging role ng Panginoong Jesucristo during this timeline. So una, in eternity past, ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? What did Christ do before time? Sa eternity past, wala pa tayong konsepto ng oras. Walang oras, walang space, walang matter, walang kahit ano, wala yung mga bagay na sinasabi natin sa physics. So ano yung role ng Panginoong Jesucristo in eternity past? Charles. Eternity past lang muna ha. Bago ka magkaroon ng mundo o ng konsepto ng oras, ng araw, ng gabi, ng panahon, in eternity past, ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Lori? According sa Ephesians 1:4, pumili ang Panginoon. Pumili ang Panginoon, meaning, Christ was active. Ito yung ginawa niya in eternity past sa plan of salvation. Salvation of believers. Hindi lang yun. Makikita natin na kung saan, sabi nga natin yung mga huling lesson natin, marami ang kung saan nagkakamali.
na iniisip nila that Christ came into existence sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi natin, Christ came into existence even before the existence of Jesus. As a result, hindi limitado ng oras o ng kanyang kapanganakan ng pagkilos ng Panginoong Jesucristo. He was active prior to creation in eternity past. Hindi lamang sa plano ng kaligtasan ng mga believers, but He was active in plan of the events in all history. Isaiah 37:26. Ang sabi dito, have you not heard, long ago I ordained it. In days of old I planned it, now I have brought it to pass. Psalms 139 verse 16. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Meaning, lahat ng bagay na mangyayari dito sa mundo, even yung choices, yung free choices na gagawin mo, parte yun ng plano ng ating Panginoon. Yun yung paradoxical sa sovereignty ng ating Panginoon. You are free to choose whatever you want. But in the end of the day, yung pipiliin mo, yun yung nandun sa parte ng plano ng ating Panginoon. Lahat ng bagay na nangyayari yan dahil dinetermine yan ng ating Panginoon na mangyayari. If that is true, ano yung consequence ng statement na yun? Walang bagay na mangyayari sa mundo ito by chance. There is no such thing as luck. Walang good luck, walang bad luck, walang karma, walang coincidence, walang aksidente. Lahat ng bagay na mangyayari sa mundo ito, mabuti man o masama, parte yan ng plano ng ating Panginoon. Lahat ng bagay may purpose. Ang ating Panginoon, and God is in control of everything. The moment na hindi natin yakapin yung katotohanan ng plano ng Panginoon, yung lahat ng bagay sa mundo ito, binabangga mo yung sovereignty ng ating Panginoon. May question ba doon, Charles? Nakapunod ang iyong noon? May disagreement ka ba na kahit masasamang nangyari, parte ng plano ng ating Panginoon? Wala. Sige, tatanungin kita ngayon. So yung mga batang babae na 5 taon, 4 na taon, na nagagahasa at pinahintulutan ng Panginoon, kasalanan ba rin ng Panginoon na pinahintulutan niya? Soberano siya, bakit hindi niya pinigilan? Bakit niya sinama sa kanyang plano? If He is good. Okay, assignment next week. If God planned the events in all of history at isinama niya sa plano niya ang mga bagay na masasama na nangyayari sa mundo ito, would that make Him responsible sa mga bagay na ito, Shinobi? Ito po, Pastor. Hindi naman kasalanan po ng Panginoon kung bakit may mga nagagaasa. Kasi nga po, nature ng isang tao maging makasalanan. So, yung tao mismo yung gumawa ng kasalanan, hindi naman ng Panginoon. Though, plano ng Panginoon, inalam ng Panginoon, nandun lang permissive will. Pero, ang tao kasi ang kumikilos, hindi naman ng Panginoon. Ano ang tawag natin sa doktrinang dinedescribe ni Shinobi? Ang balanse ng God's sovereignty versus human responsibility. God is not responsible sa mga kasalanan na nangyayari dito sa mundo. But God do allow evil. Lolo ka? Dun sa perpetrator is responsible. Yes. What about the victim dun sa pinakita mo? Sinabi mo example. What about responsible ba yung isang walang muwang na bata na mag-aasa siya? Hindi. Wala. He should not be responsible sa yung pinag-event. Oo, pero yung bigat na naranasan niya, according to God's plan, hindi ba parang unfair naman?
ang ating Panginoon? Hindi, parang unfair yung situation katulad din ng mga walang ipinagkaiba yun sa ano. Unfair kaninong side? Sa victim. So, sino ang sinisisi mo sa statement na unfair? Hindi nga, kaya nga tinatanong kita, hindi yung sinisisi. Ang sinasabi ko, yung sinasabi mo is responsibility on the part of the perpetrator. So, one side pa lang tayo. What about yung victim? Ano siya? Sa God's plan. Kaya nga, so indirectly, with your statement, ang sinisisi natin ngayon ang ating Panginoon. Kasi inalaw niya mangyari yun doon sa biktima. Hindi nga, tanong ko hindi yung ano siya doon sa God's plan kung yun ang naganap. Ikaw, ano ang magiging pananaw mo doon sa victim? Walang sisiyan. Ito, responsible na tayo, obviously. Yung victim, ano siya doon sa God's plan? Kasi, ano ba? Minsan talaga nagtatanong bakit naganap ito? Kahit hindi sila, minsan nakikinig ka lang sa news, napapalo. Bakit naganap? Let me rephrase yung tanong ni Lolo Mac. Ang tanong lang ni Lolo Mac, why do bad things happen to good People. Not necessarily good. Pero nung sa mga victim, kasi hindi ko naman i-consider na yung isang batang wala pang mukhang eh. Wherein alam natin na yung nature, nasa tiyan pala, shape na iniquity. It has nothing to do with the nature. Sabi ko, being victim, ano siya dun sa God's plan ngayon? So, ang indirectly mo kasi tinatanong Lolo Mac, there is something wrong sa plano ng Panginoon kung papalintulutan niya yun doon sa isang inosente bata. So indirectly, sinisisi pa rin natin ang ating Panginoon. Ano yung plan niya? Yun ang exact question. Yung isang walang muwag doon sa plan na yun na naganap. Kasi sinabi na natin, inalaw na responsible yung perpetrator. Pero yung victim, would you consider him na responsible ba siya? At her age, ako din sa example mo? Or ano yung papel nito? Bakit siya gano'n? Bakit gano'n nangyari sa kanya? Hindi natin inaano yung goodness na tao. Alam natin lahat may nature na masama. Pero hindi natin pwede and the victim responsible. Hindi natin sinasabing responsible. Kaya nga, so, kung hindi siya responsible, ano siya dun sa plan na gano'n? Yun yung tanong ko. Kaya nga, ang punto nga, she's the victim. Wala tayong ibang pwedeng i-categorize siya kung hindi victim. Victim which Also highlights kung saan ba nagsimula yung pagiging biktima niya sa kasalanan. At hindi yun galing sa ating Panginoon. Although inalaw yun ng Panginoon, it should be realized by everyone in the scenario kung ano yung sagot sa kanilang problema. Kung hindi pa rin yung person ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung gusto mong tumbukin, Lolo Mac, doon sa iyong tanong? Ano daw yung biktima? Ano yung role ng biktima doon sa naganap? Talaga bang para lang siya naging sacrifice or ganun talaga? Hindi mo pwedeng ikabit yung salitang sacrifice. Biktima siya ng kasalanan. Which goes to prove kung gaano masama yung word na kasalanan. If you are asking me kung bakit yung iaalaw ng ating Panginoon, pupunta na ngayon tayo doon sa aspeto ng mystery ng evil, which no one can answer. Kasi basically your question, why would God allow na mangyari yung bagay na He allowed it, but He's not responsible for it. Ang masasabi lang natin, may plano ang Panginoon sa Kanya. Di ba? Hindi natin pwedeng questionin kung ano.
Kasi sa tanong mo, you are making God unfair sa mga nangyayari. When in fact, hindi niya kasalanan yun. It is the human's responsibility. Sige, Lolo Ma, pwede natin pag-usapan yan. Tuloy natin. Ano ang sagot na lang? Kaya nga tanong eh. Ano ba ang gusto mong tumbukin sa iyong tanong? Uulitin ko. God allowed, God is sovereign. Having the same example ng sinabi mo, alam natin yung perpetrator, responsible siya. Yung victim nandun siya. Since God is sovereign, di ba? Inalaw niya talaga yun na maganda. Yes. It was according to His plan. Kasama ba yun sa plano o hindi natin? Imposible hindi inalaw eh. Hindi rin natin nga nung ma-review eh. Right? Yes. Kasama yun eh. So, Kasama yun sa plan niya. kaya nga talaga, what makes of the victim? Yun lang. Ano siya doon sa ganun sinabi? Given. Parang lang yung sinabi natin na in-abort. Wala rin alam yun. Pero iba naman yung kaso ng pinaanahihili ng Panginoon, ultimo yung buktis. Pati yung mga baby walang luwang, iba yun. Dahil alam natin, ibang senaryo. Dahil holy warrior at may mga purpose talagang malinaw doon. Pero nga, sabi ko nga sa'yo, yung maintindihan, hindi naman sa ano na ngayon yung biktima. Yun lang. Ako try ko sagutin. Hindi, actually nga, yung heart ng question mo, Lord, Ma, indirectly, ang hindi mo matanggap kung bakit yung iaalaw ng Panginoon. Yun na lang muna, ibabalik ko yung tanong sa'yo, tanggap mo ba inaalaw ng Panginoon yung bagay na yun? And that is part ng perfect plan ng Panginoon. Sovereignty yun eh, wala nang problema to. Yung mga sinasabi ko yun, ano na yung victim? Ano na yung status ng victim? Kung hindi siya kasama sa kasi sinabi natin na is responsible eh. The victim is not responsible. Ang hindi malinaw, dahil binanggit natin man is responsible, man din to yung victim. Hindi siya responsible. For that sin, victim na siya, responsable sa kasalanan. Kung hindi siya responsible, parang sinabi mo lang, it is enough to say she's the victim. No. Tandaan niyo, pinapahintulutan ng Panginoon lahat ng bagay for the greater good ng taong pinili at iniibig ng ating Panginoon. Tandaan niyo, hindi tinatanggal ng Panginoon yung suffering ng lahat ng tao. Pero He was subject sa lahat ng pwedeng maging suffering ng isang tao. What the victim should realize ay kung ano yung plano ng Panginoon sa Kanya. Although, hindi tinatanggal ng Panginoon yung suffering natin, part yan, o integral part yan ng probidensya ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. But has anyone been abandoned by God to suffer alone? If she lives to survive, pare-realize yun ng bata. Paano? Kung pinatay yung bata, how would she realize the good na gustong ipaalam sa kanya ng Panginoon? Ang tanong, babalik ko ulit yung tanong. Kung yung batang yan, una, wala pa sa age of accountability, that is grace ng ating Panginoon. Pangalawa, kung mangyayari sa kanya yun, at yun yung magiging paraan ng Panginoon para kunin siya at nandun na siya sa age of accountability. Hindi ba yun nararapat lang na pagsingil ng Panginoon sa kanyang kasalanan, ang kamatayan? Although gumamit siya ng ibang tao para i-bring about yung kanyang plano. In short po ba dun sa question niyo po ba is dun sa victim na yun, is yung justice
nung bata. Hindi. Dahil sa Malayo. Hindi, ang pinopoint out ni Lolo Mac, bakit yung bata at ano na ang kaso ng bata, ano nang estado niya pagkatapos niya mari, ganon. Diba? Biktima nga siya ng kasalanan. Oo. So, ano ba, hindi ba natin kaya tanggapin na may biktima ang kasalanan? Yung truth na sin will always hurt other people? Ako ang nakikita ko dyan, Pastor, di ba, na-rape nga yung bata, biktima siya. Siguro, inalaw yun ng Panginoon. Ay, hindi siguro. Inalaw yun ng Panginoon. Dahil nga, before the foundation of the world, pinlano na ng Panginoon yun eh. Yun yung kakahantungan ng bata. Ngayon, ang ano na lang dyan, baka may pinapakita o may tinuturo ang Panginoon doon sa mga taong nasa paligid ng bata. Pwede kasi yung pwedeng palo, pwedeng pampagising, pampagising, para baka gamitin ng Panginoon yung sitwasyon na yun para makakilala. Pwede. Actually, babalik nga tayo sa mystery ng evil. Pag binalik ko sa inyo yung tanong, can you really fully understand yung will ng Panginoon at kung ba't na inahayaan ng atrocities na ito na nangyari sa bawat isang tao? The answer is no. Kahit sino yung tanongin nyo, hindi kaya i-answer fully kung bakit yung papaisulutan ng ating Panginoon. But we go back to the truth ng theology na pinag-aaralan natin, that God is all knowing. Na sa perfect judgment ng ating Panginoon, kahit hindi ko nauunawaan yung reason niya kung bakit niya pinapahintulutan, I can still trust yung supreme judgment ng ating Panginoon. So kung ano yung batang yun, walang ibang label kung hindi biktima siya ng kasalanan. Panginoon ba yung may kasalanan? Hindi. Yung kasalanan, yung gumawa ng kasalanan. Sige, Lolo Mac. Hindi nyo makapay. Homework. So we can proceed. Hindi, sige, okay lang, i-discuss. Proceed na muna tayo, hindi ba ako yung tinutupo ko? Siguro, isipin mo ba yung Isama natin yan sa Pastor. Doctrine of Sin. Hindi, tapos na tayo sa doctrine of sin. Kaya nga gusto kong pag-usapan to. Kasi ito yung pagbabalansin natin ng sovereignty ng Panginoon at ng responsibility ng tao. Sige, Lolo, make your point. Hindi pa, maisipin ko muna para mas maging maliwanag sa iyo. Kasi kung sasabihin natin na, kasi technically ang tinutumbok doon, magiging unfair ang Panginoon. Kung walang ibang role yung bata, kung hindi maging isang biktima sa plano ng ating Panginoon, we are saying that God is unfair. But remember, everything that happens, may reason ng ating Panginoon kung bakit niya ito pinapahintulutan. Kahit naman hindi rape, lindol na may mga namatay na bata, tsunami, sunog, kung bakit yung pinapahintulutan ng ating Panginoon. Mystery of evil yun. Dahil pag sinabi natin evil, hindi lang naman kasalanan. Lahat ng bagay ng samang nangyayari dito, evil yun. And God allows evil. Okay. Question, Charles. Novi. Lori. Wala. Okay, balik tayo dito sa lesson natin. Sabi natin, hindi lang yung events in world history, pero yung plan ng Panginoon sa kaligtasan. Ephesians 1:4-5, ang sabi dito, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Sabi doon, hindi lang yung God the Father yung parte ng plan of salvation. Sabi niya, in love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ. Yung in Him doon, in Christ, na lahat ng tao na maliligtas dadaan sa kanyang anak na si Jesus Cristo. He was active in the plan of salvation.
It's interesting to note na sa plano ng Panginoon, naisip ba natin na bago palikain ng Panginoon yung buong mundo, at the moment ng election, pinaplano na rin ng Panginoong Jesucristo yung sa kanyang sariling kamatayan. Ganun tayo inibig ng ating Panginoon. Christ is active in planning His own death. Revelation 13:8, the Lamb that was slain from the creation of the world. Now, from this, nagtanong, yung kaligtasan ba ng isang individual, katulad ng sinasabi ng maraming tao, ay nakabase lamang sa kanyang sariling desisyon? Hindi. Imposible na manggaling sa desisyon ng isang tao ang kanyang kaligtasan. Bakit? Dahil plinano na ng ating Panginoon ang lahat ng bagay. Question. Ano ulit ito? Balanse ulit ng human responsibility at sovereignty ng Panginoon. God plan na kung sino yung mapupunta sa langit. Yung kanyang mga pinili, hinira at kinamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. Does it work to me na may mga mapupunta sa impyerno dahil hindi sila pinili ng ating Panginoon? Yung tinatawag natin double predestination. Kung iisipin ko, logically, predestination and double predestination is the same. Kasi kung pumili ang Panginoon, meron siyang hindi pinili. So, saan tayo naglalagay ng linya between predestination and double predestination? Ang predestination, namili lang ako ng ililigtas ko. Double predestination, namili ako ng ililigtas ko at namili ako ng iko-condemn ko. Pero logically, kung iisipin nyo, kung namili ako ng ililigtas ko, eh hindi ko pinili, sila yung mapupunta sa impyerno. So, paano nyo ngayon i-marry o pag hihiwalayin yung dalawang konsepto na ngayon, Lola Jo? So, let me rephrase para mas madali. Kung ikaw, Lola Joy, pinili ng Panginoon, ako hindi pinili, hindi ako elect. Ibig sabihin, kahit anong gawin ko, magsimba ako, manalangin ako, mag-tights ako ng milyon-milyon, gumawa ako ng mabubuting bagay, mamigay ako sa mahihirap, kahit anong gawin ko, maliligtas ba ako o hindi kung hindi ako pinili? Hindi. So, mapupunta ako sa impyerno dahil hindi ako? Tama o mali? Mali. Bakit? Kasi meron tayong tatawag natin responsibility, human responsibility. Sige po, explain. Yung human responsibility natin na gumawa ng tama at mali. Na sabihin na Ginawa ko nga yung responsibility ko ng tama eh. Ginugol ko yung buhay ko na magpakabuti, magbigay, maglangin, Charles. Di ba yung ganun gawa ba sa part na yun ng sanctification? Wala pa tayong sanctification ha, kaligtasan pa lang, sinasabi natin. Hindi, sir. Hindi mo pinasa church. Nasa sanctified ka na kahit may gawa ka ang pinili. Ang tanong ko, mapupunta ba ako sa impyerno dahil hindi ako pinili ng Panginoon? Shinobi. Hindi ko po gusto. Hindi ko, pero doon po kasi sa part na binigyan tayo ng Panginoon ng dito, kumbaga na instruction, diba? In John 1, ko yata, nalimutan ko. Basta in John 1, na kung saan, diba sabi nga ng Panginoon, sino man tamanggap, sumampalataya sa Panginoon, ito yung anak. Kumbaga, parang, basta yung church po sa Paano nga ako sasampalataya? Hindi nga ako pinili. Tandaan nyo, mananampalataya lang kung pinili ng Panginoon. Kasi ang pananampalataya mo ay regalo ng ating Panginoon. So sasabihin ko, Lord, hindi ako mananampalataya sa'yo. Anong gagawin ko? Hindi mo naman ako pinili. Di ba basta naniniwala tayo na hindi gawa ang nililigtas? Hindi gawa ng tao ang nililigtas? Yes. Hindi yung Panginoon sa Kristo. Pagpili niya, eh hindi nga ako pinili. Kaya ako mapupunta sa impyerno. Yes or no?
Yes. Lori. Kasi we were bound to hell. All have sinned and come short of the glory of God. So lahat tayo, dun talaga dapat tayo sa impyerno. Iyon yung justice. Bakit tayo pupunta sa impyerno? Dahil may pinili siya na ililigtas. Sinabi mo na yung sagot, mali pa yung conclusion mo. Ano ba? Bakit tayo mapupunta sa impyerno? Ano yung first na sinabi mo? Sin. For all have sinned. Hindi ka mapupunta sa impyerno dahil hindi ka pinili. Mapupunta ka sa impyerno dahil ikaw ay nagkasala. Mapupunta ka sa langit. Magtugtong-tugtongin nyo lang yung Romans. For all have sinned and fall short of the glory of God. O pagkatapos nun, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ng tao nagkasala. Tama, mali? Yes. Tama. Lahat dapat mapunta sa impyerno. Tama, mali? Tama. Namili ngayon ng Panginoon ng mga kamamatayan ng kanyang anak. That is grace. That is grace. Yung mga pinili, mapupunta sa langit. Yung mga hindi pinili, mapupunta ba sila sa impyerno dahil hindi sila pinili o dahil nagkasala sila? Dahil nagkasala sila. Therefore, hindi unfair ang ating Panginoon. Kailan magiging unfair ang Panginoon? Kung pumili siya, pero hindi namatay ang Panginoong Jesucristo para sa mga pinili niya. Bakit? Dahil hindi na magiging totoo yung Romans, for the wages of sin is death. Sa mga pinili ng Panginoon, meron pa rin namatay. At yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Without shedding of blood, there will be No remission of sin. Walang namatay, walang dumanak na dugo, walang magiging kabayaran ng paghuhugas ng kasalanan. Bibigyan ko ng isang example. Pumatay ng tao si Charles. Pumatay din si Lolo Mac ng tao. Pareho sila na kung saan may death sentence. Ako, bilang judge, sasabihin ko, si Lolo Mac, ang kapalit na lang ng death sentence ni Lolo Mac, si 5. May kabayaran pa rin, may mamamatay. Si Charles, mamamatay siya sa death sentence dahil walang kapalit yung kanyang kasalanan. Ngayon, mag-death sentence ba si Charles dahil hindi ko binigay yung isa kong anak sa kanya o dahil pumatay siya? Dahil pumatay siya. Hindi ba pwedeng iisip o kapalit? Pero spiritually, walang pwedeng ibang magbayad ng aming kasalanan kung hindi ang ating Panginoong. Ay, guys, sinabi, yung napalitan sa death sentence. Kasalanan niya. Wala. Sige, may question? Ngayon, i-conclude na lang natin, 11 later na. Ang predestination, tinatawag natin predestination. Yan yung pagpili ng Panginoon unto salvation. Yung mga naniniwala sa double predestination, naniniwala silang may pinili unto salvation and unto condemnation o wrath o galit. Hindi tayo naniniwala dito. Okay? Dito tayo naniniwala sa predestination. Dahil in the first place, hindi na kailangan mamili ng Panginoon ng mga tao para to condemnation. Dahil lahat naman talaga dapat i-condemn ng ating Panginoon. Sabi nga, all have sinned and fall short of the glory of God. Paano yung sinabi mo sa Romans? Na Yung vessel unto God, dalawang vessel yung binagay. Ibig sabihin yung vessel unto wrath or condemnation, hindi na yung ginawa ng Panginoon. may mga vessel talaga unto condemnation. Sila yung mga hindi pinili ng ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nun na magiging vessel sila to condemnation dahil Panginoon ang naglagay sa kanila doon. We have to set everything in the right context.
Kasi kapag ginamit mo yun, sa unang tunog talaga, mapupunta tayo sa double predestination. Hindi mo kasi pwedeng tanggalin yung ibang supporting verses sa Romans na kasalanan na nagdadala sa atin into condemnation. And in the first place, God is not the author of sin. Lola Joy, question? Lori? Question, insight. O, ako magtatanong. Sige, predestination na. Hindi tayo mapupunta sa impyerno dahil hindi tayo pinili. Mapupunta tayo dahil sa kasalanan natin. But, hindi ba magiging unfair ang Panginoon kung mamimili lang siya ng kanyang gustong bigyan? Yes, sir. Charles. Unfair ba ang Panginoon? Kasi namili siya. Bakit? Wala Joy. Hindi naman unfair ang Panginoon. Diba, sabi nga ng Panginoon, maaawat ko dahil sa kaawaan. Kaya ko gusto mong kaawat ka. O ngayon, kung kinaawat tayo ng Panginoon at yung iba hindi, diba sabi mo nga, Pastor, magpupunta tayo sa impyerno dahil sa ating sariling kasalanan. Sige, cut mo na Lola Joy bago tayo magkamali. Charles, pero tama po, natutumbok na ni Lola Joy sa ano, hindi niya lang ma-formulate sa isip niya. Sige mo muna Lola Joy. Siguro po, yung sa justice, ng Panginoon sa mga kasalanan ginawa ng mga hindi pinili. Namili siya kasi ginawa nila yung dapat gawin. Tapos yung mga hindi naman... Mali yun ha? Mali yun. By works na yun. Hindi sila pinilit dahil ginawa nila yung mga dapat nilang gawin. Mali yun. Maramihan yun. Okay. Pastor, ano po rin mga version para Sabi natin, malinaw na tayo, predestination. Tinatayuan natin, hindi double predestination. Meaning, na naniniwala lang tayo na ang pinili lang ng Panginoon yung mga ililigtas. Hindi siya namili ng mga ilalagay niya sa impyerno. Mapupunta sila sa impyerno dahil sa sarili nilang kasalanan. Pero ang tanong, hindi ba magiging unfair ang Panginoon dahil namili siya ng iba? Di ba? Hindi. Glory. Yun na nga yung grace na tinatawag. Paano magiging unfair pa ang Panginoon? Kung fair ang Panginoon, wala siya dapat pipiliin. Lahat tayo, sa hell tayo mapupunta. Dahil ano ba ang maganda sa atin? Walang maganda sa atin. Even works. Gumawa ka man ng kabutihan. Kunwari, yung mga unbelievers sa labas, gumawa sila ng kabutihan. Kung hindi talaga sila pinili ng Panginoon, hindi naman magbabago yung destination nila. Hindi sila mapupunta sa langit dahil gumawa sila ng kabutihan. Ang ano dyan, grace talaga ng Panginoon, wala kang dapat ipagmalaki. Itugtong mo yan doon sa sagot ni Lola Joy na ang Panginoon, karapatan niyang pumili kung sino ang kakahawaan niya o hindi. Ang tinatawag natin yun na prerogative. Bilang isang soberanong Diyos, may prerogative siya kung sino ang kanya pipiliin. Ganito na lang, example. Kung meron akong 2 candy lang dito, ako yung may-ari. Binigyan ko ng candy si Shinobi sa si Charles. May karapatan ba yung ibang tao dito na tanongin ako bakit sila yung binigyan ko? Wala. Kasi ako yung may-ari. Sa example ko kanina na namatay si Charles sa si Lolo Mac, pinili ko na ibigay yung anak ko bilang kapalit kay Lolo Mac. May susumbat ba si Charles sa akin na hindi ko sa kanya ibigay? Hindi.
Dahil karapatan kong piliin kung kanino mo ibibigay yung nandito sa kong anak. And what is fair? Kung tatanungin natin at isusumbat natin sa Panginoon na hindi siya fair, ang fair ay hayaan ng lahat ng tao na mapunta sa Justice. dahil ng justice. Pero fair pa rin ang Panginoon kahit namili siya dahil may kaparusahan pa rin yung kasalanan. Pinagkaiba lang, yung mga pinili, hindi na sila yung bumuhat ng kaparusahan kung hindi ang Panginoong Yesu Cristo. Ay nagbayad. Magiging unfair yun kapag sinabi ng Panginoon, pinili kita, pinatawag ko na lang kayo, pasok na lang kayo sa langit, walang kapalit. That would be unfair. Dahil mawawala yung justice ng Panginoon. Okay? And now, Charles. Ulitin ko hindi sa inaano ko si Charles, pero delikado yung ganong klase ng line of thinking. Huwag niyong iisipin kailanman na pumili ang Panginoon dahil may ginagawa tayong tama or may nakita siyang tama sa atin. Dahil kung may nakita siyang tama sa atin, election will now be conditional. Saka babanggayin sa doktrina natin ang pang-knowledge. Pang-knowledge. Panggayin. Noong nagba-Bible study sila Pastor Gilbert sa bahay, hindi pa ako miyembro ng pag-ride. Tinanong niya ako, anong meron sa'yo? Anong meron sa tao? Bakit ka ililigtas ng Panginoon? Ang sagot ko, mabuti ako kaysa sa iba. Mali na yun. Ngayon, i-explain niya sa akin yung predestination. Unless gumalaw o buhayin ka ng banal na espiritu, mag-work ang Panginoong Hesus Kristo sa buhay mo. Yun nga, unless hindi mangyari yun, hindi mo maiintindihan at saka hindi mo yayakapin yung mga ganyang katuruan na walang mabuti sa'yo, hindi ka mabait, hindi ka maganda, ganyan. Kasi di ba yung mga tao, iisipin nila, kaya ka pipiliin ng Panginoon kasi there's something special sa'yo na mali. Walang maganda sa atin, walang mabuti sa atin para sabihin natin pinili tayo ng Panginoon. Hindi tayo dapat magmalaki na nasa church tayo, na sasamba tayo sa Panginoon kasi iba tayo sa kanila. Ang totoo ng pare-parehas lang tayo. It's just that may pinili siyang para kahabagan niya. Yun. It's all by grace and grace alone. Actually, dahil napag-umpin na rin naman yung salitang for knowledge, nakagugtong talaga yan sa election at sa predestination. Kung sinabi mong for knowledge, discuss lang natin very quick, last na natin ito. Pag sinabing for, galing yan sa before. Knowledge, alaman. Sabi ng mga Armenian, ng mga umawak ng Daisy, yung for knowledge daw, before palikhain yung mundo, alam na ng Panginoon o nakita niya that in the future ikaw ay tatanggap. Kaya pinili ka niya at isinama ka niya sa plano ng kaligtasan. Charles, tama o mali? Pinili ka ng Panginoon dahil bago niya palikhain yung mundo, nakita niya natatanggap. Mali? Bakit? Yung for knowledge, hindi yan yung pinili ka dahil nakita ka ng ating Panginoon na tatanggap. Yung for knowledge, ano yan? Sovereign choosing. Pagpili. Tumanggap ka dahil pinili ka ng ating Panginoon. Hindi yung dahil omniscient siya, nakita niya lahat ng mangyayari at mangyayari dito sa mundo, kaya niya pinili. Tumanggap ka, nagkaroon ka ng pananampalataya dahil pinili ka ng ating. Okay? Malinaw?
Next week, stop muna tayo. Medyo tumagal tayo dito sa Eternity Past. Aaralin naman natin lahat ng susunod. Yung role ng Panginoon sa creation, sa incarnation, sa death and resurrection, sa second coming, and sa eternity future. Actually dito sa creation, makikita nyo, lagyan na natin para alam nyo na yung mga gusto natin tumbukin. Sa creation, ang role ng Panginoon sa Kristo, syempre, create, okay. Nung nag-incarnate siya hanggang sa bago siya mamatay, ang role niya dito ay mali. Prophet. Nung namatay siya sa kanyang death and resurrection, siya ay Savior. Magmula death and resurrection hanggang second coming, anong age to? Age of the Church age. Ano ang role ng Panginoon sa church age? Priest and mediator. Sa second coming, ang eternity future, during second coming, is going to be the judge. From the second coming to eternity future, is going to be yung kingship ng ating lahat yan nakaralin natin, creatorship, prophetship, saviorship, priesthood, mediatorship, judgeship, at kingship ng ating Panginoon. Kaaralin natin kung ano yung ginagawa niya sa lahat ng role niya sa buong timeline ng universo. Kung wala na pong tanong, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa natapos namin gawain sa pagtuturo, Panginoon. Gawa na linawan kami, naliwanagan, Panginoon. Tama ng Panginoon ang mga galing namin konsepto, Panginoon. Hindi lang para maging maalam, kung hindi talagang maunawaan namin pinapagdaan ng kaligtasan. At may turo namin ito sa mga taong nangangailangan. Tawad naman sa ating mga kasalanan. Ingatan niyo po kami, tama ang aming mga spirito, tawag ng Panginoon, yung mga balik kami nararamdaman at naiisip sa aming kapwa. Huwag maging katanggap-tanggap ang service namin sa araw na ito. Jesus name we pray. Ito po, 2-minute break. Ihi na kayo.